Hi guys, ako nga pala si Kim Jo, isang baguhan sa lahat ng mga veterano at isang veterano sa lahat ng mga baguhan. Samahan nyo akong kalasin natin tong half cargas sa lahat ng mga baguhan dyan at nag-a-apply pa lang or gusto magpa-video guys. Makakatulong sa inyo to, step by step lang natin. Tinanggal muna natin yung tampalin dyan guys, susunod natin tong pork tenderloin. Ang gamit nating knife dito ay J.K. Henson, made in Japan. Nagaling pa kay Madam Shasha yan guys. And then yung steel din, galing kay Ma'am Shasha yan. Ayan nga pala yung una kong binili kay Ma'am Shasha na knife at niregalo ko yan sa kuya ko para naman nasa ganon may nagagamit siyang boning knife kapag nagkakalas siya ng baboy, okay? At ito, sinimulan na natin sa 2 joint yan, pinantay lang natin dito sa may dulo ng ham leg at medyo mapurol na yung knife natin, hindi pa siguro nahasa ni kapatid, pero tuloy-tuloy pa rin tayo dyan guys, walang titigil, basta kunin nyo lang sa steel. Pag di nyo pa rin nakuha yung pinakantalim niya sa steel, pwede kayo magpalit ng knife dyan guys, okay? So nagpalit ako ng knife dyan, ang ginamit nating knife dyan ay Victorinox na regalo naman sa atin ng isa nating kaibigan, nagbalikbayan, na galing Canada guys. At maraming salamat sa sponsor pare. At congrats na rin na dala mo na yung pamilya mo dyan sa Canada. At sa lahat ng mga baguhan dyan at nangangarap na butcher makapuntang abroad guys, tuloy-tuloy lang sa pangarap, huwag kayong titigil. Walang mahirap sa taong may pangarap, tandaan nyo yan palagi. Madadala nyo rin yung pamilya nyo sa abroad kapag nagsikap kayo at nagtiyaga kayo guys. So itong kinakalas natin, nasa 4 ribs tayo ng shoulder, hiwalay natin yan sa middle part guys. At hindi ko pa rin nakukuha dyan yung pinakantalim nung knife natin, no? Kaya medyo nahihirapan pa talaga ako maghiwa dyan. Pero kaya-kaya natin yan guys. Tulad lang yan ng mga pangarap natin. Huwag kayong titigil kahit mahirap maghiwa. Pero makukuha natin yan basta meron tayong tiyaga. At tapos na natin tanggalin yung shoulder sa middle part. Pupunta naman tayo sa deboning. Dito tayo mag-umpisa sa ham leg guys. So hindi nga kita yan sa camera kaya medyo nahihirapan tayo mag-adjust dyan. At nahihirapan din yung cameraman natin na si Kulot. Pero ina-adjust natin yan para makita nyo pa rin mabuti. Pa-slant lang yung hiwa, may kasama pang daliri sa camera at mag-focus lang tayo sa pagtanggal natin ng patahind. At dito malapit ko na makuha yung talim dito ng knife natin, inuunti-unti nga natin yung patahind na yan guys. Medyo nahihirapan talaga akong gamitin yung knife, no, hindi ko kasi makuha yung pinakang-talim niya talaga guys, kaya medyo nahihirapan tayong humiwa guys, no, kaya steel tayo ng steel dyan para makuha natin yung pinakang-talim na hinahanap natin sa knife natin. At ayan na yun, dito sa part na to nakakuha ko na yung pinakatalim na gusto ko at siguradong tuloy-tuloy na ako dito sa paghihiwa na to. At tinuro ko na nga yung buto na yan, ayun yung palatandaan, hiwain nyo lang ng straight siya, makikita nyo agad dyan yung pinakang joint. At hiniwa ko na agad dyan yung joint, sinundan ko na yung buto dito sa gilid para matanggal na natin yan, sinundan ko na from top to bottom para matanggal natin yan at may pantay na natin yan sa pigtail at matanggal na natin itong pigtail natin dahil nakuha ko na yung pinakatalim ng knife natin, kaya napaka-smooth na humiwa niyang knife natin. Victorinox yan guys, okay? So first layer tayo, hiniwa ko na agad sa first layer yan ng 2 beses and then nag-dagger grip knife agad ako dyan. Panoorin nyo mabuti kung paano humiwa yung knife natin dyan. Pang! Ganun lang kabilis, di ba? Pagka nakuha nyo kasi yung talim ng knife nyo dyan na ginagamit nyo sa pagdidebone, napakasarap gamitin pagdidebone guys. Didikit nyo lang yan talaga sa may buto ng bias and then matatanggal nyo na agad yung mga laman na nakadikit doon guys. Tapos ang gagamitin nyo lang yung power of tip. Okay, ayan ang pinaka-importante sa knife nyo pag nagde-debone kayo. Tingnan nyo yung ginagawa ko, tip lang yung ginagamit ko sa knife kasi nandun yung pinakang-talim ng knife natin, okay? At tinatanggal ko na nga dyan yung mga laman na nakadikit pa sa bias, katulad ng nakikita nyo dyan guys, and then iniwasan ko na yung kneecap dito para matanggal na natin tong bias na to guys. Ayan, pinaikutan ko na ng hiwa sa ilalim yung bias para matanggal natin yung mga laman at litid sa ilalim nyan guys. And then optional yan, pwede nyong hatakin, pwede nyong hiwain, at ako hinatak ko para matanggal ko na mabilis yan at tanggalan natin yung bias ng ham leg natin at punta naman tayo sa may shoulder guys. At ang unang tatanggalin natin sa shoulder ay itong pork ribs natin, may layer lang yan guys. Susunod papakita ko naman sa inyo yung sa kabila natin tatanggalin yung pork ribs natin para mas makita nyo rin yung ibang technique, okay? So ayan na, inihiwa ko na yung pork ribs natin, nilalamanan ko na lang yan. Ayan yung gamit natin, tip lang and cutting edge na maiksi lang para medyo matalas ang knife natin. Kita nyo naman, di ba, napaka-smooth. Kanina hindi natin magamit na maayos yung knife natin kasi hindi pa natin nakukuha yung pinakang talim ng knife natin, okay? So tinatanggal natin itong mga taba na to para makita natin dyan yung palatandaan ng shoulder blade at tatanggalin natin yung
shoulder blade na malinis para magamit nyo rin yan kapag nag-trade test kayo or magbibideo kayo. May impress nyo agad dyan yung mga employer at mga manonood sa inyo dahil bihira ang nakakatanggal nito guys. Lalo na yung mga galing sa supermarket, bihira sila na gumagawa nito dahil hindi naman sila pwede magtanggal ng shoulder blade ng 00 sa supermarket dahil malaking problema ang buto sa supermarket kung paano mo i-dispose yan. Okay? At panoorin nyo ko paano ko tanggalin to yung shoulder blade na to. Hiniwa ko yan sa ibabaw, tinanggal ko yung mga litid na nakadikit at hiniwaan ko yan ng isa para maangat natin yung mga soft tissue. At nung naangat ko na yan guys, hiniwa ko na dyan yung layer papunta lang sa ibabaw ng shoulder blade dyan at inangat natin yan para makinis na yung shoulder blade natin. Hiniwa ko naman dito sa kabila yung isang layer. Plano ko sana dito hatakin ko lang yan pero hindi ko na ginawa. Tinulak ko na lang din yan guys para mas mapabilis natin yung pagtatanggal ng shoulder blade natin na malinis. Ito na yung exciting part guys. Yan, laging tinatawag ni Sir Calvin Ferrer. Shoutout sa iyo kapatid. Ayan yung pinakang litid na tatanggalin nyo sa gilid ng shoulder blade. Pag natanggal nyo yan guys, pwede nyo nang paikutan ng hiwa yung shoulder blade natin. Tapos kayasin nyo lang yung ilalim para matanggal pa yung mga nakadikit na laman at hiwaan nyo ng isa tulad ng ginawa ko dyan. Okay? Kahit nanonood sa akin si nanay at bumibili na, hinata ko pa rin yan para makita ni nanay na malinis yung shoulder blade natin at napamangha pa natin dyan si nanay habang namimili ng pork ribs. Kita-kita nyo naman guys kung gaano kalinis ang shoulder blade natin at yung technique na tinuturo natin ay sana makuha nyo lahat, lalo na yung mga baguhan, yung mga nag-a-apply pa lang at syempre yung mga papasok pa lang sa larangan ng pagbubutcher, sa mga nagtatanong sa akin sa gusto mag primal cuts and deboning. Guys, ang tip ko lang sa inyo, mag-slaughtering operation and situ muna kayo. Meron tayo ditong training center malapit lang sa may Kainta, Rublo Building. Puntahan nyo lang yan or check nyo yung page nila, The New Orleans Training Center. Makikita nyo yan guys and mag-inquire kayo sa kanila. At lagi naman sila nagpo-post sa page nila. Abang-abangan nyo guys para makakuha kayo ng slot. By the way, ako nga pala si Kim Jo, isang baguhan sa lahat ng mga veterano at isang veterano sa lahat ng mga baguhan. Kung di pa kayo nakapollow sa akin, follow nyo na rin ako at sundan nyo na rin ako sa YouTube guys. At sana pag napanood mo tong video na to, isa ka sa mag-subscribe sa akin at mag-click na notification bell sa YouTube natin at para umabot na tayo ng 1,000 subscribers and peace out.